Naglabas na naman ng wish list ang Philippine Navy para raw malabanan ang mga bully sa West Philippine Sea. Ilan sa mga ito ay mga helicopter na kaya ring tumira ng mga submarine, mga frigate at amphibious assault vehicles. Ang tanong, kaya ba nitong harapin ang mga higanting pandigma ng mas makapangyarihang bansa sa Asya? Kailan lang ay bumisita ang News 5 sa Ayungin Reef. Ang nakita natin doon, ang kalunos-lunos na kalagayan ng isa sa ating mga barkong pandigma. Ang detachment ng ating mga sundalo na bubulok na barko. Tanong tuloy ng marami, sa ganitong kalagayan, paano natin igigiit ang ating soberenya? Maigting na pinalalakas ng Philippine Navy ngayon ang kakayahan nitong ipaglaban at pangalagaan ang seguridad ng karagatan ng buong bansa. Dumating na nga ang mga makabagong kagamitang pandigma. Malalaki at mabibilis, armado at mapaminsala, ang mga masasabing pangunahing depensa ng ating hukbong pandagat, ang BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz. Pero ang mga bagong pinagayabang natin, nakuha nating second hand mula sa US Coast Guard. Ika nga, luma pero may silbi pa. Nito mga nakaraang buwan, naging matunog ang namumuong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at mga karatig na bansa dahil sa usaping teritoryo at seguridad. So ngayon, dahil yung China, kinuha yung Scarborough sa atin, nagkaroon tuloy tayo ng sense of urgency na i-execute talaga seriously yung modernization program ng AFP. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas at kaya nating pumalag at ipagtanggol ang sarili tuwing may sisindak sa atin sa loob mismo ng ating bakuran. Tinugunan ng gobyerno ang kahalagahan ng modernisasyon ng AFP. Nakapila na nga po ang mga proyekto natin para sa Philippine Navy sa ilalim ng batas na ito. Nariyan ang plano nating pagbili ng 3 multi-purpose attack craft o MPAC, 8 amphibious assault vehicle, tig-2 frigate at anti-submarine warfare capable helicopter. Unang-una rito ang ipinagmamalaking BRP Ramon Alcaraz. Bagamat hindi talaga maituturing na bago dahil nauna na itong lumayag sa karagatan bilang US Coast Guard frigate, may 3 dekada na ang nakakaraan. Hindi pa kumpirmado ang mga upgrade na ginawa rito, pero hindi naman daw nalalayo ito sa kakayanan ng BRP Gregorio del Pilar. Ang main armament pa rin niya is yung gun, yung Automelara na 76mm gun, yung turret, gun na sa isang turret. Itong mga Automelara types, meron silang automatic loading features also. So medyo mas mabilis ang rate of fire nila. Kaya niya mag-shoot down ng mga missiles na parating. Huwag lang masyadong marami. Meron siyang capability to carry helicopters. So maganda yan in terms of surveillance, in terms of patrol. Bukod dito, kaya ng BRP Alcaraz lumayag sa malalim na parte ng dagat at sumabay sa matataas na alon. Ang 2 frigate, gaano man daw magkatulad ay siguradong may pagkakaiba naman. May ibang improvements dito, like for example, ang pinoproject yung mga capability to defend against missiles. Malaking bagay daw kung sakaling totoong mayroong missile technology ang nasabing frigate na matagal nang inaasam ng Philippine Navy. Isang modernong teknolohiyang umusbong na noon pang dekada 60. Sa kasalukuyan, ang ating mga barko, baril pa rin ang ginagamit. Sa naval aspect, this is going to be first talaga. Isa pang inaasahang dumating bago magtapos ang taon ay ang 3 Augusta Westland 109 naval helicopters. Yung mga aircraft na yan can be configured to any purpose. It can fulfill a number of functions. Pwede siyang kabitan ng mga aparato para maghanap ng submarines. Pwede siyang kabitan ng aparato para maghanap ng aircraft. Ang mga helicopter raw na ito ay maaaring magsilbing extension ng mga barko kung sakaling pumalya ang radar ng mga ito. Pag nag-face off sa ating mga ships, yung Chinese Navy, sometimes may tendency sila na i-jam yung ating mga communications, no? And yung surveillance natin, yung radar. So we can get a clear picture kung ano nang ginagawa natin. Pwede ka magpalipad ng helicopter.
Meron na rin tayo mga di-remote control na mga artillery na maaaring ikabit sa mga hukbong dagat. Mahigit 28 bilyon na ang nailalaan ng pamahalaan para sa AFP Modernization and Capability Upgrade Program. Pero kahit paspasan daw natin ngayon ang pagbili ng mga modernong kagamitang pandigma, hindi pa rin daw ito sapat para masabing malakas na ang ating hukbong pandagat. Ang unang issue kasi kapag may bagong gamit ay ang ilang taon ng pagsasanay sa tamang paggamit nito. Usually, ang nagiging problema ng madali ang bilihin is using it properly sa pakikipaglaban. Doon medyo nagkakaproblema kasi kulang sa training, dahil sa budget. Nakatakda kasi sa dating modernization plan ng AFP, 15 taon dapat ang ilalaan para magsanay ang mga tauhan. Pero ayon sa dating defense consultant ng US Pacific Command, natuon ang atensyon ng militar sa ibang mga issue. Naging focus tayo sa mga internal problems natin, yung problem sa Estrada Administration, problem sa Arroyo Administration, naging internal ang tinitignan natin. Kaya naman para napag-iwanan tayo sa aspetong ito. In 1970s, 80s, and 90s, itong mga bansang ito, ginamit nila yung time na yan para i-modernize ang kanilang sariling armed forces. So tayo, naipit tayo sa 1940s equipment. Magandang simula man para sa hukbong pandigma ng bansa ang mga makabagong kagamitan, hindi pa rin natin masasabing kaya natin makipagsabayan sa ibang bansa. Lahat ng major ASEAN countries, no. Kaya natin makipagsabayan sa Somalia siguro. Hindi na rin siguro masama kung isipin na kung sakaling mapasabak sa digmaan, kahit papaano ay kaya nating tapatan ng hukbo ng maliit na bansa sa tuktok ng Afrika, tulad ng Somalia. Pansamantala, kakailanganin muna nating umasa sa diplomatic agreement sa pagitan ng mga nakakaalitang bansa. Ako po si Jovi Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon.